ang inihahain niya. Ano yung bagay yung kanyang ipapasalubong sa atin ngayong 2024. Kaya samahan niyo ako sa pagbasa ng ating verse for tonight na makikita sa Genesis 12, starting from verse 2, which is the promise of God. Sabi dito, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. That day the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants I give this land. Yeah. I'll give this land. Yes, amen, amen. Yes, O Lord God, salamat Panginoon. Truly, O Lord God, your blessings, O Lord God, your words, Panginoon, of encouragement and blessing and empowerment para po sa buhay ni Abraham, O Lord God, ipinagkaloob mo. We believe, O Lord God, by your power, O God, ito ipinagkaloob mo na rin sa amin, O Lord God. Sapagkat, Panginoon, we are also descendants of Abraham, O Lord God, not by blood, O God, not by flesh, but, Panginoon, by Spirit, O Lord God. Kaya, Panginoon, we claim it, O Lord God, and we believe, O Lord God, that in our present generation, you have something for us, O God. A blessing specifically, O Lord God, for each and every one of us, O God. At ngayon, Panginoong gabi, ay amin po ikiniklaim, O Lord God, at amin tinatanggap, O Lord God. We are excited, O Lord God, sapagkat alam ng bawat sa Lord God, dahil kung Panginoon ay aming hinihintay at ang blessing mo para sa amin, O Lord God, ay aming Panginoon handang-handang tanggapin for tonight, O Lord God. Be with us, O Lord God, and as we exhort your words, O Lord God, hayaan mo, Panginoon, na aming makuha, Panginoon, kung ano man itinalaga mo para sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat at your Holy Spirit, Panginoon, be upon us, O Lord God, and your presence manifest, Panginoon, sa buhay, Panginoon, at sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, we love you so much. In Christ's name we pray. Amen. Amen. So nakita natin, nabasa natin ang blessing ng ating Diyos that time kay Abraham. And as we prayed nga, as you said, na even yung pronouncement niya para kay Abraham, it's just a pronouncement for us as well. Kasi kung yung si Abraham, the Israel ay the chosen people of God, we are the chosen people also of Jesus Christ. Amen. Lahat ng sa kanya sumampalataya at naniwala, tinanggap siya bilang Diyos, ay pinili niya rin. We are not just called, but we are chosen as well. We have the same blessings na nasa atin. Kaya yun yung pangako niyang Panginoon, He will make us a great nation. He will make us He will bless us. He will give us the land. At ganoon din naman, yung pangako niya yan kay Abraham, the same thing na pinangako niya kay Moses. Sabi nga dyan sa Leviticus 20 verse 24, but I said to you, you will possess their land. I will give it to you as an inheritance, and the land flowing with milk and honey. I am the Lord your God who has set you apart from the nations. So, nakikita niyo ba? From Abraham to Moses, the same thing ang pangako ng Diyos. A land flowing with milk and honey. Ibig sabihin talagang hindi ka magkakapusin, hindi ka gugutumin. You will be provided. Ikaw ay bubusugin. And at the same time, you have the land, and you will conquer the land. You will conquer the place. Amen. And I do believe, even in our time, it's the same promise na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen. So, sino sa atin dito ang nakakaranas pa ng gutom? Sino dito ang marami pang mga needs na hindi nabibigay ng Lord? So, tingnan natin ngayon, ano ba talaga? Bakit ba? Yung pangako ni God kay Abraham, bakit minsan hindi pa rin natin natatanggap yung ilan? Bakit meron pa rin unsatisfied yung mga puso? Bakit may mga hinahanap pa rin? May kakulangan. Sabi nga, di ba, sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. But, even up until now, talagang meron pa rin kulang. Diba? We are still struggling to find the answers. We are still struggling to have, to fulfill and to yung our mga needs natin. So, tingnan natin kung paano ba yung new season na magkakaroon ng change sa buhay natin. So, we have two points, three points. So, sabi nga dito,
there should be a realization of our identity. You should realize kung sino ka. Amen. For you to have a new season, for you to have that blessing na pinagkaloob ng Diyos, dapat malaman mo kung sino ka ba. Who are you in the presence of God? Who are you? What's your relation with God? What are your relation doon sa nagbibigay ng blessings? What's your relation doon sa nagbibigay ng provision? If you don't know your relationship with God, if you are not sure of your relationship with God, so you cannot be sure of the blessings that you will receive. So sabi nga, you should realize your identity. Amen. So sabi sa Joshua 1 verse 1, sabi dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give you to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. So the same thing na pinangako kay Moses, pinangako kay Abraham, the same thing na pinangako kay Joshua. Amen. And this time, si Joshua na yung pinangakuan. So, di ba, nung una, from Egypt, going to the promised land, si Moses lagi ang kinakausap ni God. Si Moses lagi ang nangunguna. Siya yung lagi yung sinusundan ng mga tao. And yet, bigla na lang, Moses is dead. So, ano mararamdaman ni Joshua? Oops, wala na yung leader ko. Wala na yung susundan namin. Wala na yung kinakausap ni Lord. Pero sabi ni God, sabi, you will lead these people. Now you and all these people get ready to cross the Jordan. So siya na, sa kanya na ibinigay ang pamumuno dun sa mga chosen people of God going to the promised land. So isa lang pinapakita sa atin dito. Nung una, di ba tayo nandito, sama-sama, ganyan. So may mga leaders tayo, but some of our leaders already go home to the Philippines, some already went to the Lord, some, ang iba na transfer. So anong mararamdaman natin? So sa mga sectors natin sa ngayon, ang ilan, iniwan tayo or umalis na sila. Di ba? Ang iba na-transfer, ang iba nag-exit. So what would you feel kung ikaw ang naiwan? Naku, wala na yung manunugtog namin. Nalipat na ng Neo. Wala na yung pastor namin. Hindi na bumalik. Nagbakasyon lang. Iniwan na. So, maraming nawawala. Diba? Merong nalipat. Naku, nagpunta na ng Finland. Nagpunta na ng, diba? Nagpunta na ng Australia. Nagpunta na UK. Nawala na mga elders. Oo. So magaganyan ang nararamdaman. Pero the same thing na pinangako ni Lord, ikaw yung naiwan. So you should not feel the loss, but you should not feel the yung authority ng Panginoon pinagkaloob ay nawala doon sa iglesia. Amen. So hindi nawala ang authority na pinagkaloob ng Panginoon doon sa Israelites. Still the same promise for them to go to the promised land. Moses has been died. He had died, pero yung promise ni Lord nananatili that His people will still go to the promised land. So ganoon din ang nangyayari sa atin ngayon. Dapat kung tayo may mga umalis, may mga lumipat, may mga tumalikod, may mga nanlamig, still ikaw ang nandyan. You still have that authority na pinagkaloob ng Diyos. So hindi lang ito dito sa iglesia, even sa mga personal life natin. Maybe, ang inyong jowa ay iniwan ka. Naku. So, dapat hindi natin yung mga asawa na iniwan, ganyan, di ba? Pero, ang sabi dyan yung authority na ipinagkaloob ng Diyos ay ibinibigay niya dun sa naiwan, hindi dun sa umalis. Di ba? Kaya dapat, ngayong 2024 na tayo, kung mayroong mga naging sawi sa inyo, ay huwag niyo nang iiyakan. Amen. Move on. Kasi nandito pa, nasa iyo pa yung purpose ng Panginoon. Hindi siya dun sa umalis. So,
huwag niyo nang habulin. You cannot have the new season kung Huwag ka daw bit umiyak. mo pa yung dati. Ka daw umiyak. So you will be living on the old season. Ibago na ngayon, new season na, tapos bit mo pa. Iwanan mo na, magbukod ka na. Sila ay mga kalooban ng Panginoon na sila ay maiwan. Kalooban ng Panginoon na sila ay umalis. Kasi sabi nga dito, ang ilan, some people come for a reason, some for a season, and some for a lifetime. So hindi talaga mananati, hindi talaga lahat ay magkakasama tayo or magkakasama kayo for a lifetime. Some for a season only. Di ba? Maybe pinadala ni Lord during that time na medyo mahina yung sector, nanghahanap ng leader, kaya may ibinalik, di ba? So for a season. Eh nung umukay na, papadala na naman siya sa iba. Di ba? So some are for a reason, Kami ba yun, Pastor? di ba? So may binapadala sa atin kasi walang mga instrumentalist, ipinadala diyan, siya. So tapos na yung reason kasi meron na siyang naturuan na iba. So may iba na naman. So sabi nga, kung hindi rise up si Joshua, kung nandun pa rin si Moses. Amen. So there are times na talaga na tinatanggal na ni Lord ang isang tao sa iyong buhay for you to shine, for you to grab that authority na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Just think of it, yung mga disciples. Ang mga disciples, the 12 apostles ng Panginoong Hesus, hindi nila matatanggap ng fully yung authority ng ating Panginoon kung hindi si Jesus Christ ay namatay at bumalik sa heaven. Di ba sabi nga ni Jesus Christ, I will go, but I will send you the Holy Spirit. Di ba? So without the Holy Spirit, without Jesus Christ going and the Holy Spirit sinend sa atin, hindi magkakaroon ng empowerment and yung confidence yung mga disciples to really lead. So ganun din naman kahit yung si Timothy, di ba? Si Timothy ay hindi talaga siya magiging mabuti na matatag na leader kung lagi siyang nandun sa katabi ni Pablo. So Paul goes around, then si Timothy saka siya nag-stand up. So ganun din sa atin. Hindi laging nakadepende doon sa ating mga kasama. Hindi tayo nakadepende sa mga leader natin. Time will come that our leaders will go so kaya dapat tayo ay talagang whatever na ibigay sa atin ng ating Lord ay ating dapat tanggapin. Amen. So hindi tayo dapat manghihina. So this new season of 2024, some of you will rise to leadership. Amen. So para saan yung ating pinag-aaralan na soul, di ba? So maraming gagraduate. So hindi lang basta nakagraduate. So lalakaran natin kung ano yung katawagan na yan. Amen. So yun naman talaga ang gusto ng ating Panginoon, that we will really yung Great Commission na yan. So talagang you are destined for a new season. Amen. So lahat ng mga kapatid dito na talagang really going, yung mga ginagawa natin, mga processes na ginagawa natin, this is the year na kung saan this is the season for you. Amen ba tayo doon? Amen. So God's blessing is not connected and doon sa tao na umalis, but sa taong naiwan. Because this is the church of God, so nasa atin yung blessing ng ating Panginoon. And ganun din naman, hindi naman ibig sabihin na lahat ng umalis is not good for you. They could be good. At they are good. Some are really good. But their goodness and their yung kakayanan nila is much needed doon sa ibang lugar pa. Kaya sila ipapadala. Amen. At kayo naman, nakuha nyo na or naibigay na sa inyo yung kanyang mga yung heart niya at saka yung mga natutunan. So it's time for us to stand. Amen. At napakalaki ng plano ni Lord para sa Lord Reigns International Ministry sa lugar na ito, sa Eastern Province. Amen. Amen. Especially this time that hindi lang kapwa natin Pilipino, but international. Dapat nagtuka na tayo. Nagpa-branch out,
nag-expansion natin. Oo. Going to the locals of this place. Amen. 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 So, ganun din naman, not all who left you are nga, but they are needed to some places as well. Baka mas matindi yung pangangailangan doon, kaya doon sila ipinapadala. So, at ganun din naman, na sinasabi dito, dahil sa pag-realize natin ng identity natin, dapat we should use our authority. Sabi dito, John, sa verse 5, no one will be able to stand up against you all the days of your life as I was with Moses. So I will be with you, I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. So it's not Moses na kausap ni Lord, kundi si Joshua na. Amen. So by that time na tayo na yung naiwan, tayo na yung kausap ni Lord. Tayo na yung kausap ni Lord at ang sabi niya, be strong and courageous. I will never leave you nor forsake you. Kaya that is the authority na ating gagamitin. Kasi ibinigay sa atin yung authority ni God. So we should have the authority. Hindi tayo laging nakadepende doon sa nakaraan. Kasi nung nakaraan, nandito pa si leader nandito pa, di ba? Nung nakaraan, nandito pa yung mga galing naming manunugtog. Hindi tayo mabubuhay sa nakaraan. And our God is not bringing you to the past. Ang ating Panginoon, laging our God is always bringing us to the future. He is with us in the present, but He is bringing us to the future. Hindi tayo dinadala lagi sa nakaraan. Kaya, tayo na yung binibigyan ngayon. Sabi nga, be strong and courageous, I will never leave you nor forsake you. Kaya, yung authority na yan, nasa sa atin. Nakakaloob na sa atin. Kaya dapat, hindi natin sasayangin. Amen. Amen. So, walang luhaan na Kristiyano. Amen. Hindi tayong teamwagi. Amen. Amen. So, ganun din naman, yung authority ni pinagkaloob ni Lord, ganun din naman that we should bring to remembrance. Kasi, madalas, although tayo mga Kristiyano na, although tayo ay may faith na, but still, there are times na nangihina. Bakit nangihina? Kasi, nalilimutan natin. Bakit ba nagkakaroon ng panghihina minsan ng Kristiyano? Because, nawawala sa isip natin yung kakayanan ni Lord na kumilos sa buhay natin. And that's the start na tayo nangihina. Kapag may mga unanswered prayer tayo, hindi nasagot yung mga dalangin natin. If there are some needs na hindi natutugunan, kapag sa church ay mga pagkukulang, so kakaroon tayo ng doubt, parang hindi kaya ni Lord, parang mahina ako kay Lord, parang mahina kami kay Lord, parang hindi tayo tinutugon ni Lord. So nagkukulang tayo ng pananampalataya sa ating Diyos at sa Kanyang kayang gawin. But, ang panghihinang yan, hindi tayo nawawala ng faith, kundi nawawalan tayo ng alaala. We forget what God did before. Kaya nga, sabi nga dito sa Joshua 4:6, sabi, in the future, when your children ask you, what do these stones mean? Kasi sila yung nag-travel sila, di ba? From Egypt to Promised Land. Noong una, kasama pa nila si Moses, nung dumaan sila sa Red Sea, hinawi yung dagat, di ba? Ganyan. So, all the power and all the people, talagang, ang tingin nila kay Moses is talagang, siya yung kanang kamay ng Yahweh. Kasi, lahat very powerful. Nahawi yung dagat, ang daming ginawang miracles, even doon pa sa Egypt, hanggang doon sa paglalakbay nila. So, ngayon namatay na si Abraham, at siya'y bago pa si Joshua na nagilid, most of the Israelites ay hindi gaano ganon ang pagtingin kay Joshua. Kasi they always think of Moses and his kakayanan. So, ang ginawa ng Panginoon, nung sila'y dumaan sa Jordan River, dinuplicate ni God kung paano hinawi yung Red Sea, tinuyo niya din yung Jordan River. To see na the same authority and empowerment ay pinagkaloob ng Panginoon kay Moses, ay ganun din ay pinagkakaloob niya kay Joshua. Para makita ng mga tao,
It is different people, but it is only one God who makes them all. Kaya nga, natuyo yung dagat. At nung tapos nilang dumaan doon sa, the Jordan River, pagkatapos silang makatawid, at sabi nga ng Panginoon kay Joshua, sabi mo, all the leaders of the 12 tribes of Israel ay pakuhanin mo ng bato at itayo mo ito bilang memorial, so that when the children ask kung ano ba yung mga bato na yan, ipalaala mo kung paano kumilos ang Panginoon sa doon sa yung kapangyarihan niya, kung paano nagmamanifest. So ito problema sa atin. We don't have problem really with the faith, because kung tayo naniwala sa Panginoon, we have faith, but we tend to forget kung ano yung nagagawa natin, ang nagagawa ni Lord sa buhay natin. Kaya minsan nawawalan tayo nanghihina tayo. Kasi we forgot that, ano ba yung ginawa ni Lord sa akin nung nakaraang taon, nung 2022? Ngayon, sino pa sa atin? What are the things that God did on 2022 sa buhay natin na ikaw ay talagang napabilib kay Lord? Is there something na naaalala mo pa? Amen. But most of the time, ang naaalala natin ay yung mga bagay na ayaw ni Lord na ipaalaala. We remember those sins, di ba? Na hindi natin matakasan. Ano pa mga naalala natin? The things na we should forget. Yung mga bagay na ginawa ng leader natin. Yung mga bagay na nagkamaritisan. Di ba? God wants you to forget that. But ito yung naalala natin. Ang gusto ni Lord ay paalala yung kanyang power na pinakita sa atin. Amen. Kung paano niya tayo binago, kung paano siya kumilos. Di ba? Kapag yung naalala natin, yung faith natin ay talagang tumataas. Pero kapag naalala natin ay yung mga pangit at masasama, na ikaw ay pinagkwentuhan, na ikaw ay, nako, hindi mo makukuha yung new season of your life pag ganun. Amen. Kaya nga mayroong memorial, kaya every time na mayroong kang answered prayer, make a memorial of that. So ano ba, paano ba tayo gagawa ng memorial niyan? So, isa rin sa magandang bagay yung ginagawa na talagang nakikita ko na yung epekto ng journaling natin sa devotion. Kasi pag yun, talagang recorded kung ano yung ginawa ni Lord. Especially kapag ginawa mo yung application, na nagawa mo yun, and then nakita mo si Lord ay kumilos. Eh kung wala nun, hindi mo na maalala, dahil ang purong maaalala mo yung sakit na idinulot ng leader mo, sakit na idinulot ng kapatid mo, sakit na, di ba? Puro ganon. And that's the thing that our Lord want to forget. Amen? So, that's our first point, that we have to realize who you are. Na ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng authority para yung kanyang kalooban may maganap. And let's go now to the second point. This is the second point. Raising the level of your sanctification. We only have 2 points. So the first one is realize your identity. At ngayon naman, raising the level of your sanctification. Ano ba ang relasyon nitong new season natin sa ating sanctification? Sabi dito, Joshua told to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Amen. Consecrate yourselves. Bakit? Kasi during that time, meron silang, yun nga, may gagawin si Lord sa kanila. But the Lord want to see the sanctification sa mga buhay natin. So dapat yung consecration natin, ano ba yung consecration? Ano ba yung sanctification? Ito yung paglilinis ng ating buhay. So the Lord moves into our lives. Malaya siyang nakakakilos at nakakagawa ng mga himala kapag tayo ay fully sanctified. Amen. Hallelujah. Kapag tayo ay fully sanctified. So, sabi nga dito, kung ano yung ginagawa mo ngayon, bukas mo aanihin. Amen.
Kahit naman yung mga nagtatanim sa lupa, nagtatanim sa bukid, di ba? When you plant today, then you will harvest in the future. Amen. So kung ano yung tinanim, yun ang ating aanihin. So, kapag ikaw ay nagpa-sanctify today, ano sinabi dyan? God will do amazing things tomorrow. The problem is, it's hard for people to have sanctification. Nasasanctify sila in a minute or two, pero balik na naman. But, sabi nga, God cannot be mocked. So, sabi nga, so tingnan natin kung ano yung mga ginagawa ng ating Panginoon to sanctify us para makita natin yung bunga ng kanyang ginagawang pag-sanctify sa atin. Sabi nga dito, increase your sanctification and dedication. So, dapat we should look forward for tomorrow kung tayo talagang nagpalinis, nag-sanctify na sa ating Panginoon. Sabi nga dito, if you pray today, you will have power tomorrow. Amen. Because prayer is power. Amen. If you don't pray, you have no power spiritually and even physically. So if you sanctify yourself, so paano yung sanctify natin? Aside dun sa repentance, we should concentrate on the things of God. So the things of God, the prayer. So if you pray today, you will have power tomorrow. If you have purity today, there will be a pleasure tomorrow. So don't get the pleasure now, but purify now, then the pleasure will come tomorrow. If you fast today, prayer and fast today, you will have breakthroughs tomorrow. Amen. Ang iba hindi talaga breakthrough, hindi malagpas-lagpasan yung isang bagay because they don't want to fast. But the power of fasting can be seen. The result of fasting can be seen on sa mga breakthroughs natin. Amen. So kung gusto mong magka-breakthrough ngayon, tomorrow, mag-fast ka. By the way, sino mga nag-fast dito today? Huwag ka sa kamay, kasi baka mapahiya yung hindi nag-fast. So expect for breakthroughs tomorrow. Amen. If you give today, you will be prosperous tomorrow. Amen. You will be prosperous tomorrow. If you have a righteous living today, you will have a spiritually rich and wealth and glory tomorrow. Amen. So dapat mahirap yung today, di ba? Mahirap magpaka-righteous, mahirap magpaka-giver, mahirap mag-fast. But if you would see what would it bring tomorrow, then makuha natin yan. Makakaya natin yan. Amen. Ang iba lang, tumitigil na sa pagtingin sa ngayon, yung vision niya maiksi lang. For today, yung hirap, yung sacrifices, doon lang natapos. Look beyond. Amen. Yung result, tomorrow. So huwag tayong papadala sa emosyon. Amen. Amen? So that's why we should have an expectation that tomorrow God will do something. Sapagkat nakikita natin tomorrow, 2024, that God will do something in our church. God will do something for you. Sapagkat nakikita natin kung paano kumikilos ang Lorimites today. This 2023, ang daming ginawa ng Lorimites. Amen. Kung paano tayo nag-sacrifice, paano tayo, ilang batches tayo ng mga pag-aaral, ng mga encounter, ng post-encounter, yung mga pag-aaral natin ng SOL 1, 2, 3, di ba? So we are really into sa mga pag-aaral. Kaya makikita natin yung result. Hindi pa natin nakikita sa ngayon eh. Kaya huwag kayong manghihina. Ang dami naman ginagawa. Meron ng book report, meron pang Journal. devotion, may journal pa. Meron exam pa. ano na. So may mga nagre-reklamo na wala bang resulta kita. Tomorrow, makikita natin ang resulta niyan. 2024, makikita na natin ang result niyan. Amen? Amen. So, sabi dito, I know that tomorrow we will see wonders and miracles and glory of God. Especially nga kapag ginawa natin yung sanctification and right
righteousness sa buhay natin. Even personally, makikita na natin kung paano yung power ni God ay kumikilos sa buhay natin. Yung mga may problema sa relasyon, bububuuin niya ni Lord. Yung mga may Amen. problema sa pamilya, bububuuin ni Lord God. Yung mga may problema sa health, si Lord ang magpapagaling sa atin. Amen. Sanctify ourselves today. Amen. Walang shortcut yan. Hindi nyo makikita mo kaagad yan yung resulta. At bukas ka na kung gumawa ka muna. Amen. Kahit naman sa Biblia bago ipakita ni Lord yung kanyang power, He asks you to do something. Amen. Or He will ask you, yung kinakailangan sumagot, nananampalataya ka bang ikay gagaling? So pag wala ka nang sinagot, hindi ka gagaling. So kinakailangan talaga, you have to make the first step para yung manifestation ng kanyang power ay mangyari sa atin. Amen. Amen. So maraming marriages ang ma-restore. You must be excited for Amen. tomorrow, for your family, for the health. But there's a warning. There's a warning because it goes something, katulad niyan, makikita natin yung ani kinabukasan. But what if what you are doing today does not please God? Sabi nga dito, if you are flirting today, tomorrow you will be in fornications. Kasi you are flirting na. So what will happen for tomorrow? If you are prayerless today, tomorrow you will be powerless. So ganun niya. If you compromise today, you will be in a scandal tomorrow. So don't compromise. And especially if you compromise, isa sa natutunan ko kapag tayo nag-compromise as leader, I mean, pag nag-compromise ka, if there's may ginagawa yung member mo, and you just compromise, yung parang pinagbigyan mo, or kumbaga, nagtakip ka na lang ng mata, inalaw mo, nagkakaroon siya ng epekto. The next season, nagkaka-epekto siya na nagkakaroon ka ng, nawawalan ka ng conviction and authority. If you allow things to happen in your group, in your church, the leaders, if you allow something you just allow things to happen na hindi maganda, nagkakaroon ng problema sa sayo at apektado yung buo. So dapat talaga we have to deal with it. So if you mess around today, what will happen? There will be suffering and destruction tomorrow. There will be a defeat, there will be loss. At ito, if there's a robbery today, tomorrow there will be poverty. Bakit? Ano ba yung robbery? Kapag nag-uuwi ka mula sa opisina ng ballpen, kapag hindi ka nagbabalik ng sobrang sukli sa bakala, anong mangyayari natin? At ang isa pa, di ba? Anong sabi sa Malakay 3 verse 8? You rob me, says the Lord. Paano paraan natin nirarab sa Lord? Sa tithes. So, dito, meron pa rin mga ilang hindi nagtatides. Kasi kung makikita natin, I don't know, ako from my experience, talagang kapag ikaw ay nag-tithes, I mean, tithes yung 10%, kasi may mga tithes sabi 2%, pero tithes, may 8% tithes. Ang tithes ay 10%. Kapag yung tithes ka talaga, pinapakita talaga ni Lord natin, kung hindi ka talaga pagkukulangin. Amen. 30 years na ako sa pagiging born again Christian. And the first day, kasi sa Pilipinas, weekly ang tithings. Weekly, hindi monthly, ewan ko ba, pati weekly pinagka. So the first attend ko, nag-tithes na agad ako. And since then, hanggang ngayon, I don't know kung ako pumalya na sa pagtatithes. At wala rin ako na-experience na ako pinagkulang ni Lord. Praise God. But meron mga akong hindi mga nabibili na mga gusto,
si ate, may mga nabibili, may mga gusto siya na hindi namin nabibili. Pero gusto yun eh, likes. Pero kung needs, likes and wants yun, mga yun. Pero yung needs, wala akong nakita or maalala na may mga needs kami na hindi na-meet ng ating Panginoon. So, kung lang natin, di ba? Kasi sabi nga eh, if you rob today, we are robbing God kapag hindi tayo nagbigay ng tithes. Because the 10%, the tithes is for God. Amen. Si Lord na nagsabi nun eh. So kapag hindi talaga natin ginawa, you would expect poverty. You would expect, you're always in need. You will expect na talagang laging kulang. So, yung sa akin lang na-experience ko, pero yung mga naririnig ko, na-experience ko din sa mga kasama sa inyo, na mga tither, ganun din eh. So kung patatayin ko sa inyo yung mga nagtatides at magkakaroon ng sariling testimony, I do believe na ganun din yung mga nararanasan. Marami ding needs pero natutugon lagi ng Panginoon. Amen. Kasi ang binabago ni Lord, hindi lang naman yung yung binibigay niya, pero binabago niya rin yung mindsetting natin. Yung mga things na hindi talaga necessary, nabubura na sa isip natin. Kaya yung mga needs lang talaga natin, talagang natutugunan niya. Amen. So yun, at ganoon din, sabi nga dito, di ba sabi, kung anong tinanim mo ngayon, or kung ano yung treasure mo, kung ano yung kasi kung ano yung ginagawa mo lagi ngayon, yun ang treasure mo eh, di ba? Kasi paano mo yung gagawin kung di mo naman treasure, even sins. If you're sinning, if you're always sinning today, that's the treasure in your heart. Yun ang tinatago mo lagi. Ayaw mo sabihin, kahit sa leader mo, tinatago mo. You are hiding it in your heart. But ito yung aanihin mo rin tomorrow. So dito sa book of Joshua, meron ding dalawa na mahilig magtago. Sino ba sa atin mahilig magtago? Mag-save. Pagpasko. Mag-save tayo. Pero depende yung sinisave natin na kung ano yung aanihin natin tomorrow. So dito sa book of Joshua, meron ding dalawang mahilig magtago. So ang una dyan na mahilig magtago ay sa Joshua 2 verse 4, si Rahab. Ano itinago niya? Sabi nga sa verse 4, but the woman, Rahab, had taken the two men and hidden them. He hid these two spies. Diba? Nung nag-spy, mahaba na yata ba tayo? Madali na lang. 37 minutes. Yun nga, yung itinago niya, yung mga nag-spy sa Jericho, dahil sasakupin niya ng mga Israelites sa Jericho, so nagpadala sila ng 12 spies, at itinago niya yung spies dun sa bahay ni Rahab. Sino ba si Rahab? Si Rahab ay isang prostitute. Diba? Pero itinago niya yung dalawang spies, knowing and believing in his heart that they are born of God. So nagtago siya. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya tomorrow. Ang ating isa pa na nagtatago sa book of Joshua ay si Achan. Kasi chapter 2 yung kay Rahab, ito yung chapter 7 na. So naganap na yung pagsakop nila sa Jericho. At sa pagsakop sa Jericho, ang sabi ng ating Diyos ay wasakin nyo ang Jericho, patayin ang lahat at samsamin ang lahat, sunugin ang lahat, except dun sa mga ginto at pilak at tanso because they are for God. Pero ang iba lahat patayin. Ang ginawa ni Achan, isa siyang sundalo ng Panginoon. Ang ginawa niya, nagtago siya ng ilang pilak, nagtago siya ng konting ginto, nagtago siya ng magandang kasuotan. Di ba? At itinago niya yun sa ilalim ng kanyang tolda. Yung itinago. So, not knowing kung ano yung itinatago natin, yun ang aanihin yun the next day. So, anong nangyari? After nung, di ba, nung sakupin ng Jericho, sinunog ang buong Jericho, pero ang natiling nakatayo, yung bahay ni Rahab. At si Rahab ay pinagpala ng Diyos, at siya ay naging, nagkaroon pa ng asawa. Yung prostitute na si Rahab, nagkaroon ng asawa. From the sa Israelites. So naging bahagi siya ng Israel, naging bahagi siya as a chosen nation of God. Naging bahagi siya ng Israel. At ito namang si Achan, ano nangyari? Ang sabi dito sa verse 24, then Joshua together with all Israel took Achan, son of Sarah, the silver, the robe, the gold wedge, his sons and his daughters,
his cattle, his donkeys, his sheep, his tent. So hindi lang yung mga kinuha, hindi lang yung mga sinamsam niya, hindi yung mga properties niya, yung family niya. At ang sabi dito, they were taken to the valley of Achor. Joshua said, "Why have you brought us this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." He had something today and the next day. Anong ginawa? Anong ginawa? Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Sinunog nila. So, nakita natin kung ano yung resulta namang itinatago sa ating mga buhay. Si Rahab, nagtago ng spies, pinagpala ng Panginoon. Si Achan, nagtago ng mga kayamanan, anong ginawa? Sinunog siya at yung kanyang buong pamilya. So tonight, 2023, anong itinago natin sa ating mga puso at sa ating mga buhay? Because that will be what we will be reaping in 2024. If we do not sanctify ourselves today. So we should sanctify ourselves. Amen. So lahat ng itinago natin sa ating puso, mamaya as we pray, if that's good, just like Rahab, claim the harvest for tomorrow. Amen. But if they are not, hindi sila kaaya-aya sa ating Diyos, renounce it, Amen. burn it, Amen. and kung na magpa-sanctify tayo, i-dedicate natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Otherwise, just like Achan, yun din ang mangyayari sa atin. Lilipulin din tayo because of something na tinatago natin sa ating buhay. Ano ba yung something na yan? Are there sins? Or kayamanan na hindi natin maibahabahagi? So, whatever it is, it's between you and the Lord. At tonight is the night na kinakailangan natin to make a decision what you want to reap tomorrow. Amen. At para sa ating conclusion, ang sabi nga dito sa conclusion natin, God prepare a season for you. Amen ba tayo doon? May prepare kang season. Ilang oras na lang, mararanasan na natin. Don't just let it pass you by. Claim it, receive it, and walk on it. Have the breakthroughs of your life. Your identity as a Christian privilege you to use your authority. The realignment of your resources bound you for victory. Although we didn't tackle that one. But embracing your sanctification is what God destined you to be. Amen? So for tonight, as we welcome 2024, we should make a decision. What